Welcome to the Flight Club After Hours. Oh, Ina, kumusta ka naman lately? Pagod, pero pagod na ang ate mo, girl. But, Oo. syempre, thankful tayo na pagod. Lalo na ang dami nangyayari ngayon sa Flight Club. So, yun yung isang kinakapaguran ko. Also, nagsisim tayo. Oo. Halos everyday. Yun. At saka may traffic pa 2 hours papunta, 2 hours pa uwi. So, ikaw, kamusta ka naman? Oh, and dumadagdag pa sa isipin natin yun yung traffic, di ba? And, tama, valid, nakakapagod naman talaga. Like, today, galing tayo and the rest of the team sa isa pang shoot kanina. Yeah, nagpasay pa tayo. Mula morning, galing tayo sa Pasay. Ang daming nangyayari with regard to the Flight Club ngayon, which is a good thing. When the Flight Club started out, well, syempre, wala pa ako nung time na yun, pero... Bilang under probation. Okay, bilang under probation pa. Pero, kumbaga parang it's something na we were just looking forward to nung time na yon na umabot tayo sa gantong point. Oo. Lumalaki na yung reach ng The Flight Club. Actually, hindi ko din ina-expect na ganito kabilis yung growth nung Flight Club. Pero feeling ko dahil din dedicated lahat nung part nung team, kaya nakakatulong siya sa growth nung community talaga. Totoo, and with every content that we put out, mas nag-i-improve yung synergy din ng team, di ba? Talagang, like sa atin lang sa video editing, di ba? Bawat natatapos natin na edit, mas nag-i-improve yung batuhan natin. Oo. Nung una lang talaga, nangangapa-ngapa tayo. Tapos syempre, may times na nagkakaroon ng misunderstandings, which is normal naman talaga. Normal talaga. Part siya Yun. talaga. Part siya talaga kasi doon natin ma-figure out yung common ground natin na nakukuha lang natin as we go along. And when it comes to the pressure, parang it's a good problem, di ba? Kesa kung ang maging problema natin is wala tayong gagawin. Wala tayong content na which ma-post. Which is ayoko talaga na. Ano na yung next? At least ngayon yung problem natin is ang dami nating content. Na hindi na natin alam kung paano siya matatapos. Paano or matatapos. execute lahat. At kung, like ngayon, ang dami nating tapos na content. Ang problem natin is paano natin to isa-schedule lang hindi maiirita yung mga tao. Oo, na masyado nang makulit tong mga to, post ng post. Tong Flight Club na to, lagi nasa yes, newsfeed ko sa exactly. umaga. Yun. So at least it's a good problem. Plus, yun nga, nabanggit mo, sinasabay natin sa IRC. Medyo mahirap siya i-balance. Di ba? Medyo mahirap siya i-balance. Lalo na yung IRC natin ngayon, night shift tayo. Oo, as lagi. in 6 to 8 ng gabi. Oo, kasabayan natin yung digmaan talaga sa daan. Diba? As in, pinili nating magpakapagod ng rush hour. As in staycation sa Bayani Road. Yun nga, 2 hours. 3 days, 2 nights sa Bayani Road. Hindi ko kaya. Pero yeah, yun naman. Which is okay din kasi patapos na tayo ng IR. 2 sessions na lang, di ba? Yes. Tapos ako mag-FIC sim na. By the way, I'm Ina. And I'm Neil. We are the Flight Club. And welcome to the pilot episode of After Hours. So basically, kinreate namin yung After Hours kasi para siyang After Hours, everything na pinapag-usapan namin after lipad. So basically, ganun siya. After hours, after lipad. So, pinapag-usapan namin yung mga problems na na-encounter namin, both aviation-related and yung mga problems lang talaga na sobrang random na feeling mo, kailangan mo na talaga ng someone na mapapagkwentuhan mo. Di ba? Yeah, so dito nga sa Flight Club, nung binubuo natin siya, part ng advocacy natin ay mag-provide ng safe space to all aviators and aviation enthusiasts na kumbaga kasi mga flight-related problems natin, napapag-usapan naman natin yan within the four walls of aviation. Kunwari, may mga difficulties sa maneuvers, mga challenges during lipad, na-address yan during post-flight briefing, pre-flight briefing, discussions with your roommates pag nagbabunk fly. Pero may mga bagay na hindi natin nabibigyan ng pansin na pagdating mo sa lipad, nagtitake pa rin ng mental space. Yung mga personal problems na pwedeng makabagabag sa'yo even during lipad. Wow, deeper. Bagabag. Big words. Pero totoo. Yeah. Diba? So, and it's important na sa bawat lipad natin, lagi tayong may clear mind. Oo, kasi nga doon yung I'm safe checklist, di ba?
Tama, Tama, nasa oo. I'm safe checklist yun na kailangan tuwing lilipad tayo, lagi tayong fit to fly. Oo. Walang Hindi ka iniisip. nagme-mental breakdown Oo, doon. hindi Tulad ka- mo. At tulad nating lahat. Tayo pa yung Yes, yung Tayo mga pa yung- host dito, ang mismong nagme-mental breakdown. tayo pa yung magbibigay ng actually kami po yung kailangan ng advice. Kami po yung Basically, kailangan. yung segment na to, manghihingi kami sa inyo ng Paki-comment na lang po advice. yung mga advice nyo sa aming mga emotional wreck. Oo. Pero yun nga, for the past few weeks kasi, nanghingi naman tayo ng, nag-post tayo sa stories, di ba? Kung ano ba talaga yung after hours. Also, nung nilaunch natin sa yung trailer na after yes. hours. And then, we provided naman ng option sa kanila if gusto nila mag-submit via Messenger or NGL link. So, basically, guys, yung NGL link, anonymous ka magsisend. So, kahit naman ako, minsan nahihiya rin ako malaman doon sa tatanungan ko kung sino ba ako. Like, ayoko talaga ipaalam. Sometimes in general lang din, it's not that easy to seek for help. Oo. Diba? Hindi siya pride, hindi siya kung ano pa man. Minsan mahirap lang talaga humingi ng tulong. Nahihiya din ako talaga minsan. Oo, Pero kailangan ko na talagang makahingi ng advice sa ibang tao yun. So to be honest guys, lahat ng nag-submit, talagang galing sa NGL link. So basically, ayaw talaga nilang malaman kung sino sila, which is something naman na naiintindihan namin. Over the past few weeks, marami sa inyo nag-send ng mga entries. And itatackle namin ni Ina yung mga entries na yun. And we'll try our best na mabigay talaga yung advice na kailangan nyo. But, disclaimer lang, syempre basing ito sa experience din namin. Oo, yun. At saka ng team, kung may gustong magsalita. Siyempre, hindi naman facts yung mga sasabihin namin. So, we're just here to give some enlightenment dun sa mga pwedeng maging options nyo on what's the best course of action to take regarding yung concerns ninyo. But hindi, syempre, at the end of the day, nasa sa inyo pa rin yan. you'll be the one to make the final call pa rin. Yep. And yun nga, kasi ang sa amin lang naman dito, dahil nga minsan nakakahiyang manghingi ng tulong. So, ang natural tendency is parang, ako minsan na-experience ko na parang sinasarili ko na lang yung problems. As ano? As an emotional Like, minsan sinasarili yung problems. I'm sure we've all been there at some point. yes. And that's exactly what we don't want to happen. So that's why we came up with After Hours para maiwasan natin yung ganyan na sinasarili yung problema. Dahil mabigat yan pag dinala mo eh. Tsaka, mahirap din lumipad pagka medyo madami kang iniisip. So as a way para ma-promote namin for everyone to have a clear mind during lipad, yun. So kaya meron tayong after hours para mapag-usapan natin dito yung mga problema. Tsaka yung mga entry nyo dito, hindi kailangan related lang sa flight. Pwede naman kayo magtanong ng kahit ano and we'll try our best to answer. Yun nga, like what we said dun sa posts namin before, the Flight Club is here to offer a helping hand or some words of advice, or at the very least, kung di nyo kailangan yun, just a listening ear. Andi dito kami and we got you guys. Okay. Kasi kami rin naman. atin lang to. Atin lang to. We got you guys. Yeah, okay. So si Neil na lang, ikaw na lang magbasa nung first question. Yeah, so meron tayong na-receive na entry dito and sabi ni sender, paano kung ayaw ng boyfriend or girlfriend mo yung partner mo sa rating? Okay. Medyo juicy agad yung entry natin, no? Nga. Pero syempre pilot episode eh. Okay. Ikaw sa tingin mo, Ina, paano ba yung approach Okay. natin sa ganyan? Yung stand ko kasi dyan, syempre kung mag-open up sa'yo yung partner mo ng ganon, unang-una mong wag gagawin is i-disregard yung nafe-feel niya. Regardless if mababaw yun para sa'yo or malalim yun para sa'yo, yun pa rin yung nafe-feel ng partner mo, which is something na dapat mo talagang i-acknowledge. Tama, kasi if you're going to invalidate the feelings of your partner, that's one surefire way na magkakalayo kayo ng loob. So, for me din kasi, na nasa aviation industry talaga, it's important na magkaroon ka talaga ng partner that is open-minded, understanding, and talagang mapapagkatiwalaan ka. Because kailangan niya maintindihan na yung ginagawa mo naman na yun na rating, regardless kung sino yung partner mo, is a stepping stone para ma-achieve mo talaga yung goal or yung dream na gusto mo. And you're just doing it for your career talaga. And you shouldn't be put in a position that you'd have to choose between your relationship and career dahil sa ganong situation. Ikaw, ano masasabi Tama, mo? kasi syempre any relationship naman,
hindi kailangang romantic relationship eh. It may be a platonic relationship or even with sa family. Any connections natin with people should be built on trust first and foremost. Kasi kung wala yung trust as your foundation, any relationship is gonna fall apart. Diba? Pero ko naman dyan, kasi hirap talaga na. So, ang sa akin naman dyan is that it also depends on the situation. Okay. Kasi pwedeng kung yung boyfriend or girlfriend mo, ayaw niya nung partner mo sa rating, pero it may not be coming from a place of lack of trust. Baka naman the partner also has a valid point. Yung boyfriend or girlfriend mo, and ikaw lang din yung makakaalam sa sarili mo niyan na baka meron ba talagang may dapat pinanggagalingan siya. May dapat bang pagdudahan talaga yung boyfriend or girlfriend mo? Ikaw yung makakaalam niyan eh. Kung alam mong wala talaga, wala siyang dapat ipagduda, it's something that you have to address with your partner and you both have to be transparent with it. And it's good na naging transparent siya dun sa concerns niya with your partner sa rating. And in return, ikaw mismo kailangan mo ring maging transparent sa partner mo na wala kang dapat ipag-alala. So it goes both ways talaga. It goes both ways. Oo. Ang sa akin lang dyan, medyo magiging mahirap siya if nanggagaling lang talaga siya sa puro pagdududa. Because, kaya nga sinasabi ko, it's important to have a partner na very secure din sa sarili niya. Lalo na kung nandito ka sa industry na to. Kasi, kung hindi siya secure sa sarili niya, may times na sa'yo niya yun mapapasa. Which is, hindi din okay. Kasi imagine, nag-aaral ka na for your rating, na napaka-bigat din ang pag-aaral. And then, meron ka pang partner na nagdududa sa'yo lagi. So, kailangan mo siyang asikasuhin parehas. Feel na. Pero yun nga, yun yung sinasabi ko, na kaya kailangan, hindi ka talaga umabot sa point na kailangan mo mamili between your relationship and your career. Because your partner should be the one na tumutulong din sa'yo to achieve yung dreams mo na yon. Kasi imagine, kunyari ako, ang tagal ko talagang pinaghirapan tong journey na to. And medyo mahirap kung merong partner na magpo-pull back sa'yo dahil lang sa lahat ng pagdududa. Tama. Kasi this journey, it's already hard as it is eh. Kahit wala yung mga ganyang problema sa relationships, in itself, mahirap na siya talaga. Tapos kung dadagdag pa yung mga ganyan. Oo. Parang medyo unnecessary na dapat. Unnecessary baggage na dadalin mo pa. Pero alam mo, actually, mahirap tong question na to. Oo. Yun nga, gaya na sabi namin kanina, we're only here to shed some light. Oo. At saka basing lang naman to sa experiences. Experiences. Sa Basing lang experience, naman to sa experiences and sa opinion lang naman natin. Pero at the end of the day, syempre, kung anong napagkasunduan yun ng partner mo, yun pa rin naman talaga. Naisip ko lang din, kasi ako kasi when it comes to problems like this, or kunwari pag may friend na nag-open up sa akin, I try to approach it from all points of view. Okay. And parang there's also that point of view na, kunwari, ako magre-rating ako. And ayaw nung partner ko ayaw nung girlfriend ko sa partner ko sa rating. Alam ko naman na wala siyang dapat ipagduda, but yung partner ko still feels comfortable. Still feels uncomfortable with it. Kahit na alam kong wala siyang dapat ipagduda, ando dun pa rin yung hindi ko pa rin pwedeng i-invalidate yung feelings niya. Yeah, oo. 'Di ba parang there may be no reason for the partner to feel that way. Pero hindi mo pa rin pwedeng i-invalidate. Kasi kung uncomfortable siya doon, he or she has the right to feel that way. Diba? Yung partner mo has the right to feel that way. Until when will you tolerate that behavior? Kasi sige, sabihin mo na hindi mo nga ini-invalidate yung feelings niya. But siya ba, nakukonsider niya also yung sitwasyon mo? Oo, tama eh. Kasi lalo na yung nature of aviation, diba? As pilots, it entails for us to be away for most of the time. Yeah. And so, ayun nga, mabalik tayo sa question na nagre-rating ka. It means na nasa training phase ka pa din. Ayun na malapit ka na talaga. Oo. Pero alam mo yun, parang nasa training pa nga lang tayo, pinagdududahan ka na ng partner mo. Paano na pagka you'll be away,
let's say 3 to 5 days. Oh, kasi, mga sa layovers mo. So, and ganyan. paano yung setup ng Kung ganun yung problem, sa umpisa pa lang, it's gonna grow by tenfold pagdating mo. Sa Pag nag-work ka na dulo. as a pilot talaga eh. Oo. So, hindi naman sa sinasabi naming breakan mo na. Which is parang yun. Hindi naman. Hindi naman. Kasi it's something that you have to sort out. You have to attempt to sort out at But, least. yun nga, in this career, in this industry, malalagay kayo sa mga situation na uncomfortable talaga. And sometimes, hindi nyo talaga makokontrol. Tama. May lalo na pag magkalayo, hindi natin maiiwasan na wag malayo sa, hindi nga lang sa partner, sa mga mahal natin sa buhay. So, ang punot dulo talaga niyan, kailangan talaga yung relationship is built on trust. Dahil, gaya nga nung sabi mo, malalagay ka sa positions of uncertainty na hindi mo alam kung nasan yung boyfriend or girlfriend mo. And truth be told, whether or not nasa aviation siya, you don't always have to know where your partner is. Yeah. And hindi mo na kailangan as a partner also. I know some people would disagree, but ako I think na hindi mo kailangang malaman kung nasan siya lagi. 24/7 kung nasan siya. Oo. Because both of you are still your own beings. Oo, dapat sa relationship nyo, meron pa rin kayong individuality. Yes, individuality, diba? tama. Kumbaga, you are still your own person. As partners, you are just in this journey together. But that doesn't mean that you own each other. Oo. Tsaka hindi pwedeng mag-stop yung growth nyo as individuals just because sa inyong dalawa na lang umiikot yung mundo. And as partners, both of you have to help each other grow. Oo. And, di ba kung parang nagdududahan kayo, yun nga, hindi naman natin in-invalidate kasi yung mga duda na yan, kayo lang talaga makakalam. It may kung be, may pinanggagalingan or just talagang out of pagdududa lang. pero yun nga, si sender, siya lang makakaalam talaga dito. Kung may pinanggagalingan si partner or talagang purely pagdududa. Kasi if purely pagdududa, medyo unhealthy yun. Oo, mabigat. And nakaka-hinder na yun sa growth mo. Yun nga, Talaga. and like what we said, di ba, as partners, you both have to encourage each other to grow. And ito kaya nga nag-rating moving towards growth. Oo. And so kung hahaluan mo ng pagdududa and ganyan, na wala namang dapat ipagduda. It's very toxic talaga. Na, toxic nga siya. But like what we said, si sender lang ang nakakaalam what the real score of the situation is eh. Oo. And yun nga, kailangan din talaga ipaintindi ni sender sa partner niya na kung wala man talaga siyang reason para magduda, then sige, ano bang mawawala kung i-assure mo yung partner mo na wala naman talagang dapat pagdudahan. What I can say to that, since hindi tayo makapagbigay ng hindi naman talaga tayo makapagbigay ng final call dyan, but what we can say is that whatever it is that needs to be resolved, it needs to be resolved now. It needs to be resolved ngayon Hindi na. siya yung something na papatagalin mo. Kasi pwedeng mas lumala pa yung situation na yan eh. Kasi ngayon pa nga lang, nasa training pa lang, may ganyan na. That's something na lalala. If pagpatagalin mo pa pag piloto na talaga yung si sender. Oo. Na wala siya 3 to 5 days. Mas lalala yan. Mapapraning na lang ba si partner forever? And syempre, mabigat din yon on your end na kailangan mong isipin lagi kung... Tsaka parang feeling ko mapipigilan kang gumalaw or maraming opportunities yung mawawala sa'yo if yung partner mo is someone na always nagdududa. Kasi parang malilimit yung galaw mo na bawal akong maganto, baka magselos na naman siya, ganyan. So for me, hindi talaga siya healthy, yung ganon. So yun nga, yung sabi mo, agree naman ako na dapat as early as now, i-address na nila yung ganyang issue and ma-resolve na talaga. Okay, they need to find a common place for it. And they need to find a common place for it dahil pag yung trust wala, first and foremost, domino effect yan lahat. Yung respect mawawala. Because alam mo yun na
mawawala yung respect, mawawala yung, pag wala yung trust, magkakalayuan kayo ng loob. And so, kailangan talagang mag-meet sila sa gitna. Ayun, mag-meet talaga sila sa gitna. Give and take lang talaga yan. Give and take lang talaga. Yeah. Yan ang position namin on that matter. And so, moving on to the next entry. Ina? Okay, so ito yung second question na nakuha namin. And I'm sure medyo madaming makaka-relate dito. So, mahirap po mag-aral, nakaka-stress yung dami ng systems. Minsan, gusto ko na lang maging hotdog. Ha, ha, ha. Pero alam ko na worth it naman to. Can't help but feel anxious about it though. So, ikaw, gusto mo na rin ba maging hotdog minsan? Ako, yun ang advice ko na lang sa kanya. Ay, maging hotdog ka na lang. Maging hotdog ka na lang sa freezer dahil ang mga hotdog walang iniisip. Oo. Yun lang. Mamili ka na lang kung cheese dog ka ba o plain hotdog ka lang. Pero kidding aside, ako naman, I think na at some point, we've all been there. Oo. Dahil hindi naman talaga biro ang mag-aral ng pagpipiloto. Mahirap talaga siya. Lalong-lalo na sa umpisa. Na parang, lalo na kung galing ka sa background or galing ka sa degree na hindi talaga aviation related. Well, yun sa akin. Parang sobrang na-overwhelm agad ako pagpasok kasi wala naman akong idea about it talaga. Tama, ayun. Same tayo actually. Ako, back in college, ang tinake ko, I have a degree in AB Philosophy. Okay. Kasi back then, I wanted to be a lawyer. To be a philosopher. So, Okay. yun. And I felt like magandang pre-law course siya. Foundation for Law. So, I took a philosophy. Pero hindi naman din nangyari yun. Nag-work ako for nearly a decade sa corporate. Until, ayun, I found myself in aviation. Okay. And so, layo-layo. Pero side question lang din. Parang, bakit after 10 years, nag-decide ka na pumasok sa aviation? Kasi unlike ako, after I graduated, alam ko kasi talagang yun na yung gusto ko maging piloto. Pero I just needed a degree para at least may fallback ako kung may mangyari man sa aviation. Like yung sa pandemic, ganun. So pagka-graduate ko, dumiretso na agad ako ng aviation. Pero ikaw, bakit 10 years pa yung inabot? Good question. Honestly, yung pagpipiloto, it's something na dream ko mula pagkabata. Okay. Siyempre, bata ka parang very impressionable tayo. Kung ano yung lagi mong naririnig, yun yung Hindi ko maisip yung term. Wait lang. Di ba, bilang bata, very impressionable tayo. Kung ano yung lagi nating nadidinig, yun yung tumatatak sa atin. Okay. So, nung bata ako, my dad wanted for me to be a pilot. Gusto niya maging piloto ako. So, kakaganon ng kagaganon. As in, parang yun na yung na-instill sa'yo. Oo, meron pa akong picture na naka-pilot uniform ako nung 2 years old ako. Okay. And so, ako naman, kahit wala akong kamalayan doon, dahil yun yung lagi ko nadidinig, yun yung tumatak sa akin, gusto ko maging piloto. But, as I grew older, natabunan siya ng natabunan. Okay. Dumaan ako sa gusto ko maging race car driver, ganyan, presidente ng Pilipinas. Oh, wow. What a dream. Oh, and then, ayun nga, hanggang sa umabot sa nung college, I took up philosophy dahil feeling ko maganda siyang pre-law course. Hindi siya nag-materialize and then napunta ako sa corporate. Siyempre, from being a student to being a part of the workforce, na kumita ka ng sarili mong pera for the first time. Yeah. It felt so good na hindi ka na humihingi. Oo, 'di ba? Iba yung fulfillment. Iba yung fulfillment nung hindi ka na humihingi. So parang sabi ko, okay to, sige, saka na lang ako maglolo. Okay. Dito muna ako sa job ko in corporate. And then as years went by, tapos na-promote. So parang parang tumagal yung pag-fulfill mo dun sa dream. Lalong habang tumatagal, I got in too deep, and the more it is na mas mahirap iwanan yung corporate as I got in deeper into it, to the point na I thought I was going to retire in corporate. Okay. Akala mo hindi mo na talaga ipo-pursue yung pagiging piloto. Natabunan na talaga yung pagpipiloto. Okay. Akala ko doon ako magre-retire sa corporate. So, bakit ka na lang nga hindi nag-decide mag-retire sa corporate? Kasi yun na nga, napopromote ka na napopromote. Siyempre, maganda na yung pera doon. Pataas na ng pataas yung position mo.
bakit nag-decide ka pa ulit pumasok sa aviation na parang back to zero ka as estudyante ka na naman na wala ka na namang alam. Ganon, parang ganon. Well, yun nga. Sa corporate kasi, well, for the benefit of everyone lang, yung industry namin is in telecommunications. So, kami yung gumagawa ng cell sites ng Globe and Smart. Okay. So, I was handling the division for Smart. And sa ganyan kasi basically para kaming nasa construction industry kami. Para kaming nasa construction. So, with construction, kasama dyan yung mga building permits, mga LGUs and ganyan. And we know naman kung ano yung nangyayari. Pag nagpo-process ka ng mga ganon, hindi maiiwasan may corruption talaga. Okay. And so, ako kasi, I don't agree with that. So, against siya sa values mo talaga. And yung mga budget, including those, kasama ako sa nag-approve. I felt that, kasi parang nasa a decade, around 10 years ako nag-work doon. I felt that when I was around 5 years into the job. But I thought na, kasi, personal effects kasi to. And I can't let these affect my work. So, I'll just suck it up. Iisang tabi ko na lang muna siya dahil trabaho. Yung mga feelings ko Aside about na it, muna yan. dyan yan sa labas. Yes. Kaso, yun nga the very reason why we have after hours is kasi hindi nga pwedeng binobottle up yung mga ganyan. Yung ganon. Hindi pwedeng lagi mo lang siyang dadalhin, tinatabi. Kasi isasantabi. dadating talaga yung time na magre-resurface siya eh. Yes, so yun yung nangyari basically na parang from being so eager na basically corporate 8 to 5 job, but between the office hours, pag kami tumatawag, ganyan, gustong-gusto kong, saan ako makakatulong? Anong pwede kong maitulong, ganyan. I went from that to, dahil nga dun sa nafe-feel ko at the back of my mind na hindi ako agree dito sa ginagawa namin. Nila, Umabot na sa point na pag may tumatawag sa akin beyond 5, naiinis ako. Kasi hindi ka na masaya. Doon ko na umpisang ma-feel yung pagka-burnout. And so, doon ko na feel na hindi ko nakikita yung fulfillment dito. Hindi ako dito tatanda. And yung counterpart ko doon, parang ako, pumasok siya doon 20s, tapos ngayon, doon na siya nagkaasawa, doon na siya nagkaanak. And it's great. It's great for that person. Dahil iba-iba naman talaga tayo ng fulfillment sa buhay eh. 'Di ba? What's fulfilling for one may not be fulfilling for you. Pero vice versa din naman. And vice versa. So I feel happy for them if doon nila nakita yung fulfillment. Yun nga lang ako, I'm finding my fulfillment here in aviation. And it feels refreshing na bumalik as a student ulit. With so much ahead of me na nasa baba ako ulit, na ang layo nung aakyatin ulit. That's something new, something challenging, and honestly, masaya ako. So nakaka-relate ka naman dito sa sender natin na sinabi ngang nakaka-stress talaga yung kailangan mong, yung dami ng kailangan mong aralin. Nakaka-overwhelm talaga siya, no? Lalo na sa umpisa kasi wala ka pang fundamentals in flying, di ba? So, para sa sender, hindi lang ikaw yung nakaramdam niyan. Kasi kahit kami. Lahat tayo. Talagang may time na sobrang nadidrain na talaga ako. Kasi sobrang bago talaga ng lahat sa akin. Lalo na nung may mga... And parang hindi nawala sa akin. Well, merong pressure akong naramdaman doon sa mga classmates ko na may alam na... May background na talaga. Yun yung sa akin. Ang advice namin dyan, di ba Ina, parang pag napagod ka, pahinga lang. Just take a step back. And ikaw naman makakaramdam sa sarili mo if pagod ka na talaga. Kasi you should know your limits talaga. Kasi pag mentally exhausted ka na rin, yung absorption mo to new info, medyo it's diminished na rin eh. Di ba? Wala ka na rin matututunan. So you're just tiring yourself further for no benefit dahil wala ka na rin namang natututunan. Ma-share ko lang FIC grounds. That's one of the things na tinakal namin. 'Di ba? Dun sa learning process. Yung mga flight instructors kailangan ina-assess talaga nila yun dahil as individuals, 'di ba? Individuals nga iba-iba tayo ng ugali, ng tendencies, ng behaviors. At the same time, iba-iba rin tayo ng learning curves.
And so kaya nga yung mga flight instructors kailangan hindi one size fits all ang teaching Di ba technique. sabi din naman ni Sir Ace pagka nagsisim tayo, for example, kung nag-work sa ibang estudyante yung pamimresure or paninigaw, and if doon talaga sila natututo, hindi yun nag-work sa ibang estudyante. So, hindi pwedeng i-apply mo kung paano... Sa lahat. Oo, yung treatment po sa isang estudyante doon sa isa. Kasi, yun nga, magkaiba talaga sila ng learning curve. Tama, kasi may mga students na pag sinigawan mo, pinukbok mo, in that manner, tatatak sa kanila kung ano yung tinuturo mo. But on the contrary, meron ding ibang students na pag sinigawan mo, pinukpok mo, maninigas. Matataranta, hindi na makapag-isip, or during sa lipad, hindi na makapag-execute. Kasi pag matigas yung controls mo, hindi mo mararamdaman yung pressure, di ba? And may mga students na ganun yung tendency. So, kaya kailangan talaga nating, ng flight instructors ma-determine kung ano yung learning curve ng student, di ba? To also know what type of teaching approach would best fit the student. And so, kaya nga... And to answer nga, si Sender, ikaw din talaga, parang sinabi mo lang kanina, dapat alam mo yung limits mo, kung saan ka muna magpapahinga. Or pwede ka ring mag-try ng iba-ibang method. Kunyari, yung parang 25 minutes ka muna mag-aaral and then 5 minutes break. Kasi for me, for example, sa akin, nag-work talaga yon ngayon. And mas effective siya pagdating sa pag-aaral or sa pag-work. But yun nga, parang sinabi niya naman na, syempre, kahit mahirap, worth it talaga siya. Yun naman lagi di ba? Parang... Tsaka ang progress naman, it's not a linear process. Rest is part of the process. Di ba? May stops along the way. And yun nga, yung rest, parte ng proseso yan. So, we just have to be brave enough to admit kailangan natin ng pahinga. Na kailangan natin ng pahinga. Dahil lahat naman tayo kailangan natin ng pahinga. Minsan, kahit sa atin dito sa The Flight Club. Wala akong pahinga dito. Kahit nasa labas. Kanina nasa banyo ako. Kinukulit pa rin ako. Wala akong pahinga. Papunta sa parking, di ba? Ano story? Yung IG story? Madadapa pa kakatanong. Wala akong pahinga. Pero yun na nga, relate ko lang din dito. Mahirap. Pero yung reward, and fulfillment is talagang worth it naman. So the same dyan sa concern ni Sender, di ba? Na nakaka-stress, but it pays off in the end. Kailangan lang talaga nating magsumikap and know when to take a step back at magpahinga. Pagka okay ka na ulit, aral ulit. Pagsikapan lang natin dahil we're all working towards the same dream na maging piloto, and yun, syempre, we'll see you in the sky someday. Okay, so para dun sa third entry naman natin, eto galing to tawagin na lang natin si Sender na Jane, kasi yun yung sabi niya. So sabi niya, hello po, The Flight Club. Ako po si Jane, isang FA ng isang low-cost airline here in the Philippines. Wala lang po, kwento ko lang po, na just like... Pati si Yulos family. Sige, Carlo, Yulos and family, monetary disagreement po. And minsan, maski very close friend mo na sa work, pwede ka rin palang lokohin. Nautangan kasi kami ng one friend na... Okay, so nakat, sabi niya. So si one friend na known po na sobrang bait, bigla na lang nangutang pala from many of us dito with some of the reasons like need ng funds para sa house repair, and most common is yung mom daw nasa hospital. Okay, so iba-ibang reasons na. Oo, sabi niya hello with question mark. Okay. Mom card na po yun, so naaawa na kami, and we just discovered now na madami pala kaming nahiraman. Okay. And hindi na namin siya makontak now. Pa-help naman po. Nako, Diyos ko, maghahanap pa tayo. Suggest if paano kaya namin siya maa-approach or style gawin namin para mag-pay naman siya. All verbal lang po tong utang. Average range po ng utang niya sa isang person is around 25K po. Okay. Nasad talaga ako sa nangyari. Salamat, Poach, sabi niya. Salamat, Poach. Salamat, Poach. Yes. Yun nga na-stress ako ba't ganito mag-type si Jane. Pero nakaka-stress naman din nga talaga yung problema niya. Baka mas mayaman pa sa atin sinangutang because kung ilan silang 25K na nahiraman, imagine. Pwede niya nang sponsoran ang set ang ng Flight after Club. hours. Pero kidding aside, no,
ngayon si sender, kung gusto mo talagang habulin, now disclaimer lang, we are not in any form or manner lawyers. Well, ginusto ko lang mag-law at some point. Bilang isang philosopher. Pero hindi kami lawyers. But meron kasi tayong tinatawag na small claims court. No? Ay, okay. So, ngayon ko lang yan. Meron tayong tinatawag na small claims court wherein pwede kang maghabol ng claims as long as hindi siya lalampas ng 1 million. Okay. Ngayon, if you are worried about the costs of getting a lawyer, meron tayong PAO or Public Attorney's Office. So, pwede kang mag-seek ng services nila free of charge. They can provide a lawyer for you. Siyempre, hindi siya totally free of charge. May mga processing fees pa rin tayo, ganyan na babayaran. So, pero paano nga nila hahanapin bilang parang na-scam na tong si Jane? Hindi na nila alam kung nasaan talaga siya. Yun nga, so papadaanin talaga natin sa tamang proseso. Hindi ko masuggest si Raffy Tulfo dahil hindi... Yun yung hinihintay kong advice. Hindi. Nako, kasi yung si mga... Senator Raffy. yung mga ganyan na trial by publicity ay hindi naman tamang due process sa pagdadaanan natin dahil hindi naman under sa branch of judiciary yan, di ba? Okay. Umabot na tayo sa ganito. Okay. Oo nga, umabot na tayo sa ganito. But yun nga, if gusto mo talagang habulin, I'm sure since nabanggit mo, naka-work mo to, so alam mo yung full name niya. Public Attorney's Office, mapapatrace natin yan. But then again, you also have to weigh the pros and cons. Dahil baka mamaya, yung gagastusin mo, nagpas pa sa 25K na in the process ng paghahabol, baka mamaya, mas madami pa yung gagastusin mo kaysa dun sa makukuha mo. Diba? Bandang huli, abonado pa si Jane. Hindi, ikaw pa yung abonado. Si Jane nga. Hindi, si Jane pala yung Jane sender. ang ating sender. Baka abonado pa si Jane. So, yun lang naman. Pero, wala minsan talaga, kung hindi na natin mahahabol, you just have to charge it to experience and wala, na-scam ka talaga. Na-scam ka. Rule of thumb naman kasi is huwag ka magpapahiram ng pera na hindi ka prepared na mawala. Dapat yung ipapahiram mo is willing kang mawala talaga. Extra lang talaga, di ba? Hindi niya na ibalik sa'yo. Well, at least nakilala mo kung sino siya. Pakilala mo kung sino ka, sabi nga nila. Ayun, apparently yung office mate ni Jane ay nagpakilala sa halagang 25,000. At sa maraming tao. Pero yun lang ang masasabi natin kay Jane na talagang kung gusto mo habulin, ayun, na bigay namin sa iyo yung basta tamang tao lang method. yung hahabulin mo. Basta tamang tao yung hahabulin. Pero kung hindi naman, wala, charge it to experience talaga. Ganun talaga, kung mali kang tao na hinabol, charge to experience mali ka talaga. ng pinagkatiwalaan. Mali ka ng pag-nagkatiwalaan. At least natuto ka. Ano pa bang topic natin dito, di ba? Pero yun naman, same. Kumbaga, it's a 25,000 pesos worth of lesson, but at least you learned. Mahalan talaga, parang nag-aral ka ulit. Pero sige. Di ba kung tutusin, ilang ano na yun? Naka 2 hours. 1 period na nalipad yun. Hindi, 1 period na siya nalipad, 2 hours. So, we're so sorry na napagdaanan mo yan. Pero yan, sa bagay na yan, hindi ka na namin matutulungan ng 25K. Hindi para mag-ambagan kami ng 25,000. Maaari maibalik sa'yo yung 25K na nawala. Pero, kasi magbabayad pa kami na studio. Okay. Okay, so for the next entry natin, ito na nga, pagka kasi anonymous yung entries. Kung ano-anong pinagsasabi na talagang wala naman ng bearing. Hindi naman din natin na-filter. Pero okay lang. Sige, napapatawa naman kami sa mga entries nyo. Some of these are for lighthearted fun lang din naman. Oo. And so ito, for our last entry for this episode. Ano ang entry na yan? Kapag kinasal ba yung kalapate, maghahagis din sila ng tao? Pwede pa i-explain. Thank you. Ayan, sa nag-send nito, sana salamat masarap. at binigyan mo pa kami ng problema. Sana masarap ulam mo araw-araw. Kung kaya ka naman ng kalapate, why not? Pero invited ba kayo sa kasal nila? Yun ang tanong. Yun ikaw, nga, ano masasabi mo dyan? Ang dami ko nang iniisip. Dinagdag pa. Dinagdag pa tong kalapate. Oo. Paano ba yung kasal ng kalapate? At saka paano ko nilang ihagis? Hindi ko ma-imagine. Yun nga, kay Sender, since siya yung nakaisip, sige, ikaw yung mag-volunteer. Ikaw yung unang ihahagis. Ng kalapate. Kung kaya ka man, di ba? Hindi para pa-problema pa sa amin yung So, yun lang. So, may gusto ka pa bang entry na ipasok before natin i-end tong pilot episode? I think for now, yun lang. that's enough na muna for now.
medyo marami-rami rin tayo na pag-usapan. And yun nga, hopefully, meron naman silang nadampot kahit papano. hopefully nakatulong. Like what we said, hindi kami makakapag-decide para sa inyo. We're just here to shed some light on what's the best course of action to take. But at the end of the day, Nasa sa inyo pa din talaga yan. Tama. So, again, yun lang. And I'm Ina. And again, I'm Neil. We are the Flight Club. Please keep on sending your entries sa After Hours at itatakal namin yan on the next episode of After Hours.